GMRC 4, Term 1, Week 3. Mga karapatan at tungkulin bilang isang bata. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga karapatan at tungkulin bilang isang bata. Mga layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Ano-anong mga mabubuting gawi o kilos ang iyong isinasabuhay bilang paraan ng pakikitungo sa iyong pamilya? Magbigay ng isang halimbawa. Bakit mahalaga ang mga ito? Ipaliwanag ang ibinigay na halimbawa. Paano mo gagawing karapatan o tungkulin sa kapwa bata ang ibinigay na halimbawa para sa pamilya? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Kaya mo bang sagutin? Ano ang nagtutulak sa tao na igalang ang karapatan ng kapwa? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Magbigay ng pansariling kahulugan sa sumusunod na mga salita at gumawa ng pangungusap tungkol dito. Para sa unang salita, karapatan. Ano ang kahulugan nito? At maaari ka bang gumawa ng iyong sariling pangungusap? Magaling! Kahulugan. Ang karapatan ay mga bagay na dapat matanggap at maranasan ng isang tao dahil siya ay may dignidad at halaga. Narito ang halimbawang pangungusap tungkol sa salitang karapatan. Karapatan ng bawat bata ang makapag-aral upang maabot niya ang kaniyang mga pangarap. Pangalawang salita, tungkulin. Kahulugan. Ang tungkulin ay mga responsibilidad o gawain na dapat gampanan ng isang tao para sa sarili, pamilya at komunidad. Halimbawang pangungusap. Tungkulin kong tumulong sa gawaing bahay bilang bahagi ng aking pagmamahal sa aking pamilya. Pangatlo, magalang. Kahulugan. Ang magalang ay pag-uugali na nagpapakita ng respeto, kabaitan at tamang pakikitungo sa kapwa. Halimbawang pangungusap. Ang pagiging magalang sa nakatatanda ay tanda ng mabuting pagpapalaki ng magulang. Ikalawang araw. Unang aralin, pagkilala ng aking mga karapatan at tungkulin bilang isang bata. Ano ba ang karapatang pantao? Ito ay mga bagay na kailangan o pwedeng gawin ng malaya ng isang tao para siya ay mabuhay ng maayos at may dignidad. Hindi ito maaaring alisin mula sa kahit sinumang tao, anuman ang katayuan sa buhay at sitwasyon na kinalalagyan. Bilang isang bata, ikaw ay may mga karapatan.
Ito ay nakasulat sa dokumento ng United Nations Convention on the Rights of the Child o UNCRC. Ito ay isang treaty na ipinagtibay noong 1989 ng UN. Pinirmahan ng Pilipinas ang UNCRC noong ika-26 ng Enero taong 1990 at naging opisyal na kasunduan noong 21 ng Agosto taong 1990. Isa ang Pilipinas sa 176 na bansa sa buong mundo na pumirma at nakipagkasundo na pangangalagaan ang mga karapatang ito. May 3 kategorya ang mga karapatang pambata. Ito ay ang mga sumusunod. Una, karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili o survival and developmental rights. Pangalawa, karapatang makilahok o participation rights. Pangatlo, karapatang maproteksyonan o protection rights. Lahat ng mga bata na wala pang 18 taong gulang ay mayroon ng mga karapatang ito. Kung ikaw ay may edad na mababa sa 18 taong gulang, ito ang mga karapatan mo. Talakayin natin karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili o ang survival and developmental rights. Article 5. Dapat igalang ng gobyerno ang mga karapatan at responsibilidad ng iyong mga magulang na bigyan ka ng direksyon at gabay ayon sa iyong kakayahan. Article 6. May karapatan kang mabuhay at mapaunlad ang iyong sarili at ang iyong mga kakayahan. Article 7. May karapatan kang magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatan mong mairehistro pagkapanganak. Hanggat maaari, may karapatan kang makilala ang iyong magulang at maalagaan nila. Article 8. May karapatan kang magkaroon ng identity o pagkakakilanlan. Obligasyon ng gobyerno na siguraduhin na ipagkakaloob sa iyo at napoproteksyonan ang iyong pangalan, nasyonalidad at ugnayan sa iyong pamilya. Article 9. Hindi ka dapat mahiwalay sa iyong magulang maliban na lang kung para ito sa iyong kabutihan. Halimbawa, kapag pinapabayaan o minamaltrato ka ng iyong magulang. Kung magkahiwalay ang iyong mga magulang, may karapatan kang makipag-ugnayan sa parehong magulang, maliban na lamang kung makasasama ito sa iyo. Article 10. Kung ikaw at ang iyong pamilya ay nakatira sa magkaibang bansa, may karapatan kayong magbiyahe sa pagitan ng mga bansang ito upang magkita o kaya ay magsamang muli sa isang bansa. Article 18. Ang pareho mong mga magulang ay magkatulong sa responsibilidad ng pagpapalaki sa iyo at dapat na laging isaalang-alang kung ano ang pinakamainam para sa iyo. Dapat tulungan ng gobyerno ang iyong mga magulang sa pagpapalaki at pangangalaga sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyong sumusuporta sa kanila, lalo na kung sila ay parehong nagtatrabaho. Article 20. Karapatan mong mabigyan ng espesyal na proteksyon kung ikaw ay wala sa piling ng iyong sariling pamilya. Kung hindi ka maalagaan ng sarili mong pamilya, dapat siguraduhin ng gobyerno na ikaw ay mabibigyan pa rin ng tamang pangangalaga
na isinasaalang-alang ang iyong kultura at pinanggalingan. Article 23. Kung ikaw ay may kapansanan sa isip man o sa katawan, may karapatan ka sa espesyal na kalinga, edukasyon at pagsasanay upang matulungan kang umunlad at magkaroon ng buhay na may dignidad. Article 24. May karapatan ka sa pinakamahusay na kalidad ng serbisyong pangkalusugan at sa malinis na tubig, masustansyang pagkain at malinis na kapaligiran upang manatili kang malusog. Dapat tulungan ng mga mayayamang bansa ang mga mahihirap na bansa upang makamit ito. Article 25. Kung ikaw ay nasa ilalim ng pangangalaga ng gobyerno o lokal na mga awtoridad, may karapatan kang masubaybayan kung ikaw ay nasa maayos at ligtas na kalagayan. Article 26. Kung ikaw ay mahirap, karapatan mong matulungan ng gobyerno sa iyong mga pangunahing pangangailangan. Article 27. May karapatan ka sa antas ng pamumuhay na sapat upang matugunan ang iyong mga pisikal at mental na pangangailangan. Dapat tulungan ng gobyerno ang mga pamilyang hindi kayang ibigay ang mga ito. Article 28. May karapatan kang mag-aral. Ang pagdidisiplina sa mga paaralan ay dapat may paggalang sa iyong pagkatao at dangal bilang bata. Dapat na libre ang edukasyon sa elementarya. Article 29. May karapatan ka sa isang edukasyon na nagsisikap paunlarin ng lubos ang iyong personalidad at abilidad. Hinihikayat kang igalang ang karapatan at pahalagahan ang ibang tao at igalang ang kapaligiran. Article 30. May karapatan kang pag-aralan at gamitin ang wika at kaugalian ng iyong pamilya, katulad man ito o hindi sa wika ng karamihan ng mga tao sa bansang iyong tinitirahan. Article 31. May karapatan kang magpahinga at maglaro at sumali sa iba't ibang aktibidad gaya ng sports, musika at drama. Article 42. Dapat ipaalam ng gobyerno ang kasunduang ito sa lahat ng mga magulang at bata. Karapatan mong malaman ang iyong mga karapatan. Dapat ring malaman ng mga nakatatanda ang mga karapatan mo bilang bata. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pinatnubay ang pagsasanay. Paano to? Basahin muli ang iba't ibang karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili at tukuyin kung ano ang pagkakatulad ng sumusunod na mga artikulo. Halimbawa, Article 9 at Article 18. A. Papel ng magulang. B. Pagpunta sa palaruan. C. Libangin ang sarili. Ang sagot ay A. Papel ng magulang. Una, Article 10 at Article 20. A. Kahalagahan ng komunikasyon. B. Kahalagahan ng pamilya. C. Kahalagahan ng sasakyan. Ito ay B. Kahalagahan ng pamilya. Pangalawa, Article 7, Article 8 at Article 23.
A. Iyong pagkakakilanlan. B. Iyong pag-ibig. C. Iyong paggalang. Ito ay A. Iyong pagkakilanlan. Pangatlo, Article 24 at Article 31. A. Para sa pag-aaral. B. Para sa kaibigan. C. Para sa kalusugan. Ito ay C. Para sa kalusugan. Pang-apat, Article 5, Article 25, Article 26 at Article 27. A. Serbisyo ng mga alaga. B. Serbisyo ng gobyerno. C. Serbisyo ng pulis. B. Serbisyo ng gobyerno. Panglima, Article 28, Article 29, Article 30, at Article 42. A. Kahalagahan ng pag-aaral. B. Kahalagahan ng pagkain. C. Kahalagahan ng pamamalengke. Ito ay A. Kahalagahan ng pag-aaral. Paglalapat at pag-uugnay. Pagmumuni-muni, gumawa ng isang refleksyon na naglalahad ng iyong mga sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata ng may paggalang. Bakit mahalaga ang paggalang sa karapatan ng kapwa-bata? Ilahad ang iyong mga dahilan. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, kahalagahan ng pagkilala sa karapatan ko at ng kapwa-bata. Pagproseso ng pag-unawa. Bakit mahalaga na malaman mo ang iyong mga karapatan? Kahit anuman ang mangyari, hindi maaaring tanggalin o kuhanin mula sa iyo ang iyong mga karapatan. Ngunit, kung hindi mo alam ang iyong mga karapatan, maaari kang maloko o maisahan ng ibang tao. Sabi nga, walang dahilan ang kamangmangan sa sinuman, kaya't mahalagang alam mo ang iyong mga karapatan. Kung alam mo ito, maaari kang maging child rights advocate o tagapagsulong ng mga karapatang pambata. Bakit mahalaga ang karapatang pambata? Ito ang proteksyon mo mula sa pananakit at pang-aabuso ng ibang tao. Ito ang proteksyon mo sa panahon ng giyera at sakuna. Ito ang nagsisilbing gabay mo sa araw-araw at sa pangmatagalang panahon. Ito ang tumutugon sa mga pangangailangan mo bilang isang bata. Kung alam mo ang iyong mga karapatan, alam mo rin kung ano ang iyong gagawin sa oras na may nangyaring paglabag sa iyong mga karapatan. Malalaman mo kung ano ang tama mula sa pagnanais mong igalang ang iyong mga karapatan hanggang sa pagsisikap mong gawin ang iyong mga tungkulin na hindi matapakan ang mga karapatan ng iyong kapwa. Sabi nga ni Confucius, huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo, at hindi mo nanaising gawin ang mali sapagkat ikaw ay may kilos loob na laging nagnanais na gawin ang mabuti at umiwas sa masama. Para sa iyo, anong pangusap mula sa sanaysay ang napakahalaga? Magaling! Kung alam mo ang iyong mga karapatan, alam mo rin kung ano ang iyong gagawin sa oras na may nangyaring paglabag sa iyong mga karapatan.
Pinatnubay ang pagsasanay. BTS, basa, tanong, sagot. Basahing mabuti ang maikling kwento at sagutin ang tanong tungkol dito. Gamitin ang rubrics na nakapaloob sa pagmamarka ng sagot. Ang pamagat nito ay Ang Magiting na Pagtulong. Sinulat ni Christy D. Sagun, Master Teacher 2, SDO, Urdaneta City. Si Miguel ay isang masayahing bata na laging natutuwa sa pagsama sa kanyang pamilya tuwing Sabado. Isang Sabado, nagpasya silang pamilya na magpunta sa malaking mall para mag-shopping at maglaro. Sa loob ng mall, habang naglalaro si Miguel sa play area, biglang nawala ang kanyang kapatid na si Ana. Sina mama at papa ay nagsimulang mag-alala at hanapin si Ana sa buong mall. Lumipas na ang ilang minuto, ngunit hindi pa rin nila ito natatagpuan. Si Miguel ay hindi nag-atubiling tumulong sa kanilang mga magulang sa paghahanap. Nagdesisyon si Miguel na tumulong sa paghahanap sa kapatid niya. Nalaman niya sa information desk na may nawawalang batang babae na ang pangalan ay Ana. Agad siyang nagbigay ng impormasyon kay mama at papa tungkol sa anunsyo. Pumunta si Miguel at itinanong si Ana kung ano ang nangyari. Sabi ni Ana, naliligaw siya at hindi na alam kung paano bumalik sa play area. Kinuha niya ang kamay ni Ana at dinala siya pabalik sa play area. Sa pangyayaring iyon, ipinakita ni Miguel ang pagpapahalaga sa karapatan ni Ana na makasama ang kanyang pamilya at ang kanyang tungkulin na tumulong sa paghahanap. Nalaman ng kanyang mga guro ang kanyang kagitingan sa pagtulong at naging halimbawa siya ng magalang at mabuting pag-ugali sa ibang mga bata. Gabay na tanong. Una, kung ikaw si Miguel sa kwento, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa? Bakit? Magaling. Opo, dahil tungkulin ng anak ang pagtulong sa magulang upang mahanap ang nawawalang kapatid. Pangalawa, ano ang iyong gagawin upang maipagmalaki mo ang iyong sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata bilang tanda ng pagiging magalang? Tama! Kikilalanin at rerespetuhin ang karapatan ni Ana sa nais niyang makasama ang pamilya at hindi ito susumbatan sa pagsasabing, ayan, sama ka kasi ng sama maliligaw ka lang pala. Narito ang rubrics sa pagmamarka ng sagot. Ikatlong aralin, mga paraan ng pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata. Talakay natin, karapatang makilahok o ang participation rights. Article 4. Dapat gawin ng gobyerno ang lahat ng kanyang makakaya at gamitin niya ang kanyang pondo para masigurong nakakamit mo ang mga karapatang ito. Article 12. May karapatan kang sabihin ang iyong saloobin tungkol sa anumang bagay na nakakaapekto sa iyo at mapakinggan ang mga saloobin at sasabihin mo. Article 13. May karapatan kang makakuha at magbahagi ng impormasyon hanggat ang impormasyon ay hindi makasasama sa iyo o sa iba. Article 14. May karapatan kang mag-isip at manampalataya ng malaya at isabuhay ang iyong relihiyon na may paggabay
ng iyong mga magulang. Basta hindi mo inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Article 15. May karapatan kang makipagkita sa iba pang mga kabataan at lumahok sa mga samahan hanggat hindi ka nakakatapak ng karapatan ng ibang tao. Article 16. May karapatan ka sa pribadong buhay. Halimbawa, hindi maaaring basahin o ipamahagi ng iba ang iyong diary, larawan, sulat at ang mga mensahe sa mobile phone, email at social media na walang pahintulot. Article 17. May karapatan ka sa mga maasahang impormasyon mula sa mass media. Ang mga telebisyon, radyo at pahayagan ay dapat magbigay ng impormasyon na maintindihan mo at di dapat na magpalaganap ng mga material na makasasama sa iyo. Ngayon naman ay aralin natin ang karapatang maproteksyonan o protection rights. Article 11. May karapatan kang maproteksyonan laban sa kidnapping at pagpupuslit sa iyo sa labas ng bansa. Article 19. Dapat siguraduhin ng gobyerno na ikaw ay inaalagaan ng wasto. Dapat kang protektahan laban sa karahasan, pang-aabuso at pagpapabaya sa iyong mga magulang o ng kung sino mga nag-aalaga sa iyo. Kailangang magpatupad ang gobyerno ng mga programa na makakatulong upang maiwasan ang pang-aabuso at matulungan ang mga biktima ng pang-aabuso. Article 21. Karapatan mong maalagaan at maproteksyonan. Inampon ka man o nasa pangangalaga ng isang foster family. Article 22. Kung ikaw ay isang batang napunta sa isang bansa bilang refugee, dapat makamit mo pa rin ang mga karapatan katulad ng sa ibang mga batang ipinanganak sa bansang iyon. Article 32. May karapatan kang maproteksyonan laban sa trabahong mapanganib o maaring makapinsala sa iyong kalusugan o edukasyon. Article 33. May karapatan kang maproteksyonan laban sa mga mapanganib na gamot o droga. Article 34. May karapatan kang maproteksyonan laban sa sexual na pang-aabuso. Article 35. Walang sinumang maaaring dumukot o magbenta sa iyo. Article 36. May karapatan kang maproteksyonan laban sa anumang gawain na makakasama sa iyong pagunlad. Article 37. Hindi ka dapat maparusahan sa paraang malupit o mapanakit. Article 38. May karapatan kang maproteksyonan sa panahon ng giyera. Kung ikaw ay wala pa sa gulang na 15, hindi ka maaaring maging bahagi ng hukbong militar o makibahagi sa giyera. Article 39. Kung ikaw ay napabayaan o naabuso, dapat kang makatanggap ng natatanging tulong upang maibalik ang iyong respeto sa iyong sarili. Article 40. Kung ikaw ay maaakusahan na lumabag sa batas, may karapatan kang makatanggap ng tulong legal. Karapatan mo ring tratuhin ng may respeto at dignidad. Hindi ka dapat ikulong. Ang paglagay sa iyo sa kulungan o pagdaan sa korte ay kailangang iwasan hanggat maaari. Article 41. May karapatan kang makamtan
ang mga karapatang nakapaloob sa batas sa iyong bansa o sa pandaigdigang batas na mas mahusay kaysa sa mga karapatang nakapaloob sa kasunduang ito. Pagproseso ng pag-unawa. Tayong lahat ay naninirahan ng magkakasama sa isang mundo. Bilang mga nilalang, mayroon tayong mga karapatan at responsibilidad sa ating sarili at sa bawat isa. Maaari mo bang isipin ang lahat ng mga karapatan na meron ka? Maaari mo bang isipin ang mga responsibilidad mo sa iyong sarili at sa iba? Magbigay ng 3 sariling halimbawa sa sumusunod na mga karapatan at isipin ang katumbas na tungkulin nito sa iyong kapwa at sa iyong sarili. Narito ang mga halimbawang sagot. Pinatnubay ang pagsasanay. Pagtutugma. Itugma ang 2 uri ng karapatan sa ikalawang hanay sa akma nitong halimbawa sa unang hanay. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Unang hanay. Ikalawang hanay. Para sa unang bilang, proteksyon sa karahasan. Mga pagpipilian. A. Karapatang makilahok. B. Karapatang maproteksyonan. Ano ang tamang sagot? B. Karapatang maproteksyonan. Pangalawa, proteksyon sa kidnapping. B. Karapatang maproteksyonan. Pangatlo, paglahok sa mga samahan. A. Karapatang makilahok. Pang-4, makapagbahagi ng impormasyon. A. Karapatang makilahok. Pang-5, manampalataya ng malaya. A. Karapatang makilahok. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Tama, mali, dahilan. TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon kung ang sumusunod ay mga kilos ng pagiging magalang at pagkilala sa karapatan at tungkulin ng kapwa-bata. Para sa unang hanay, ang mga karapatan at tungkulin ay mas angkop sa mga nasa gobyerno lamang. Tama o mali, at ano ang iyong dahilan? Magaling! Mali! Dahil ang karapatan at tungkulin ay para sa lahat, lalo na sa mga bata at hindi lang sa gobyerno. Pangalawa, maging modelo ang mga magulang sa mga bata sa kahalagahan ng maging magalang. Tama. Dahilan. Kapag nakita ng bata ang magandang halimbawa ng magulang, natututo silang maging magalang at responsable.
Pangatlo, tanging ang tao lamang ang may legal na karapatan na kinikilala sa batas. Tama! Dahil ang batas ay ginawa para sa tao at tao lamang ang marunong umunawa at sumunod dito. Pang-apat, maging magalang lang sa mga leader ng simbahan, gobyerno at pamayanan. Tama o mali? Mali. Dapat maging magalang sa lahat ng tao, hindi lang sa mga leader, bilang tanda ng respeto at pagkilala sa karapatan ng iba. Panglima, may matututuhan ang mga banyaga sa mga karapatan at tungkulin ng mga bata sa Pilipinas. Tama o mali? Tama. Ang kaalaman tungkol sa karapatan at tungkulin ng bata ay kapaki-pakinabang sa lahat, kahit sa ibang bansa, upang maunawaan ang pangangalaga sa bata. Pagsusulit. Piliin ang tamang sagot at isulat sa iyong sagutang papel. Una, ano ang ibig sabihin ng pagiging magalang sa karapatan ng kapwa-bata? A. Pagsasabi ng masasakit na salita sa ibang bata. B. Pagsasagawa ng mga bagay na labag sa kagustuhan ng ibang bata. C. Pagkilala at pagsusulong ng karapatan ng kapwa-bata ng may respeto. D. Pang-aapi sa ibang bata upang mapatunayan ang sariling kapangyarihan. C. Pangalawa, bakit mahalaga ang pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata? A. Nagpapakita ito ng pagiging mas superior sa ibang bata. B. Dahil ito ang tanging paraan upang makamit ang tagumpay sa paaralan. C. Ito ang magbibigay daan sa mapayapang pakikisama at respeto sa isa't isa. D. Upang maipakita na ang isang bata ay may kakayahan na pamunuan ang ibang bata. Ang tamang sagot ay C. Pangatlo, paano maipagmamalaki ang pagiging magalang sa karapatan ng kapwa-bata? A. Pagtutol sa anumang kagustuhan ng ibang bata dahil sa sariling prinsipyo. B. Pag-aagawan ang mga bagay na ayon sa sariling interes kahit ayaw ng ibang bata. C. Pagbibigay ng mga insulto at pang-aasar sa ibang bata nang walang pakundangan. D. Pag-unawa sa mga pangangailangan at damdamin ng ibang bata at pagtutulungan ang kanilang mga karapatan. Ito ay D. Pang-apat, ano ang maaaring epekto ng pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata sa isang komunidad? A. Pag-aawayan ang mga bagay na hindi naman mahalaga. B. Pagkakaroon ng tensyon at alitan sa pagitan ng mga bata. C. Pagunlad ng masusing pakikisama at pagrespeto sa isa't isa. D. Pagiging mapagmataas at pagyabang ng mga bata sa kanilang kakayahan. C. Panglima, paano mo maipagmamalaki ang iyong sariling tungkulin? A. Ipagmamayabang ko parati ang lahat ng aking mga ginawa. B.
Ipopost ko parati sa social media ang lahat ng aking mga ginagawa upang makita ang mga tao. C. Ipagmamalaki ko na marami akong mga tungkuling dapat gawin kaya nararapat lamang na ako ay parangalan. D. Gumagawa ng mga mabubuting aksyon na may kinalaman sa pagtulong, paggalang, pagbibigay respeto at iba pang ugali na katanggap-tanggap sa kapwa. D. Pang-anim, ano ang tinutukoy ng UNCRC sa konteksto ng mga karapatan ng mga bata? A. United National Child Rights Code. B. Universal National Child Rights Code. C. Universal National Children's Republic Code. D. United Nations Convention on Rights of Children. D. Pang-pito, ano ang pangunahing layunin ng Child Rights Awareness Campaign? A. Magbigay ng mga laruan sa mga bata. B. Bawasan ang mga karapatan ng mga bata. C. Ituro sa mga bata ang mga responsibilidad ng mga magulang. D. Palaganapin ang kaalaman tungkol sa mga karapatan ng mga bata. D. Pangwalo, ano ang pinakamahalagang aspekto ng karapatan ng mga bata na may kinalaman sa edukasyon? A. Karapatan sa libreng edukasyon. B. Karapatan sa masasarap na pagkain. C. Karapatan sa paggamit ng mga gadget. D. Karapatan sa malalaking bahay at lupa. A. Pang-siyam, ano ang pangunahing layunin ng Youth Leadership Training? A. Mag-organisa ng mga protesta laban sa mga matatanda. B. Turuan ang mga kabataan kung paano maging pasaway. C. Turuan ang mga kabataan ng mga liderato at responsibilidad. D. Palakasin ang mga kabataan sa pagtutulungan para sa mga negatibong gawain. C. Pang-sampu, ano ang dapat gawin upang ipakita ang pag-unawa sa karapatan ng kapwa-bata? A. Pagsasabi ng masamang salita sa mga bata. B. Pag-aalis ng mga bata sa mga pampublikong lugar. C. Pagtuturo sa kanila ng maling impormasyon ukol sa mga karapatan. D. Pagbibigay ng atensyon sa kanilang mga pangangailangan at damdamin. Ang tamang sagot ay D. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pagkilala ng aking mga karapatan at tungkulin bilang isang bata. Kahalagahan ng pagkilala sa karapatan ko at ng kapwa-bata. At mga paraan ng pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.